Okay. Usa kami nung dad nun, ang road safety awareness sa itong matag at aware labi na sa mga drivers na. Lagi, usag yun na siya ka importante kaayo nga hatagan natong dakong pagtagat, ilabi na karon nga atong mabasa o makita sa mga news nga daghan kaayo ang mga na-involved sa road accidents. So busa karong adlaw hantod sa katapusan sa bulan nagpahigayon kita og road safety month, no? Like tomorrow, maghatag kami og road safety and defensive driving seminars alang sa ato ang mga motorcycle riders. Busa akong giawhag ang ato ang mga motorcycle riders. Kung doon na mo'y higayon sa pag-anhi sa opisina, ugma alas 12 sa udto taman sa alas 5, doon na ipahigayon ang LTO Uzamis District Office og road safety and defensive driving seminar. And then on Wednesday, ipahigayon usab namo ang motorcycle good habits and practices demonstration. Ang mga participants nato ni ani mao gihapon ang mga motorcycle riders, no, dunay motor show. Ipakita nila unsay mga good habits sa pag-operate sa motorcycle, unsay mga gears nga angay nato batunan kung kita magmaneho sa usa ka motorcycle. And then on Thursday also magkanda kita og road safety and defensive driving seminars sa ato ang mga bus and van drivers, no? Amo usab sila nga giimbitahan sa pag-join ani kay aron gyud malikayan gyud ang mga disgrasya sa kadalanan. And then on Friday will be the culminating activity. Padayon ang road safety fair. Unya ang mga kauban, mga law enforcers, magpahigayon usab og road side inspection o pagpanghatag og mga road safety flyers. Tibok Pilipinas na. Yes, this is a nationwide activity, no, ang road safety month. Bang inyong observation, unsay kasagaran nga hinungdan sa mga aksidente sa kadalanan? No. Based gyud sa ato ang statistics, no, kasagara ang ma-involved gyud sa accident is ang mga motorcycle riders. Maybe because kasagara kanila mag-overspeeding. So busa ato yung gipahimangdo sa tanan nga atong sundon ang mga balaod ug ordinansa sa speed limit. Ikayan gyud nato ang overspeeding, no? And then ang uban ang dili pagtuman sa mga balaod sa trapiko, like for example kung naadinha sa especially now nga makita nato daghan na kaya naka-install nga mga traffic lights, no, ang uban dili mo follow sa traffic lights, no, mga gahig gid og ulo, so naiuban pod mo U-turn bisan kay tungod naka-stop pa sila, mo U-turn sa unahan hantod mabangga. So usa gyud ang kulang sa pagdisiplina sa ato ang mga drivers, mo na hinungdan nga ma-involve sila og accidents. So meaning of no, nakikita na po ang datos sa mga motorcycle kasagaran. Ako ba ito mga kaning mga tikulo na ito, kumusta po din sa mga sakyanan? Sa ato dinhi sa ato ang probinsya mulag talagsa lang gyud kay ang ma-involve sa nga mga dagko nga sakyanan ma-involve, no. Siguro kay tungod grabe sad ang dili lamang ang LTO ang other law enforcement agency na nagpahigayon gyud ta og campaign, no, para sa road safety. So siguro mga minor lang gyud, wala gyud tay mga unlike other provinces nga makita nato madungog nato sa mga news nga mga fatal accidents, no. Although naa gihapon pino ginagmay lang gyud, no. So ang ako lang gihapong reminder sa ato ang mga four-wheel nga mga vehicle sa mga drivers nga mag-wear kita kanunay og seatbelt kay aron dili gyud ta way ma-injured in kaso og dunay mga road accidents. This time, ma'am, ongoing karon ang phase 2 sa traffic light system. Okay na ang phase 1 diri sa syudad. Sa nakita nimo observations from December until now. Oo, so dako kaayo ang kausaban, no. I'm very thankful, no, sa ato ang local nga government dinhi sa Uzamis and also sa ato ang provincial government sa pag-install sa ato ang mga traffic lights kay even mag-istorya mi sa hipi sa PNP nga na-minimize gyud
no, na minimize gyud. Kulang na lang gyud siguro nga ang atong pagbantay sa uban, like magdugang tag mga traffic enforcers kay naa magyud gihapon ko'y makita nga mga drivers nga di gihapon mo follow bisag stop nang go or nag U-turn dito sa unahan, no. So total bubo raman na siya nga higayon, pila lang na siya ka seconds unta, no. So magpasensya lang gid unta taw, magpaabot ta sa time kung kano sa ata mag-go ay gid ta mo go kay aron malikayan gid ang mga disgrasya. So thank you kaayo, no, especially sa Asenso Ozamis na put up yun aning mga traffic lights, no, murag gamay na lang yun, no, mga minor accidents na lang yun ato ang makita karon. Magpili na sa na to, ma'am, ginakaroon man ba? Kung sa mga national law nga imong nakita karon nga wala pa gyud kayo ma-implement diri ato mga eskwela diri sa ato anak pa yan. Kung sa mga national law, example ng birds, hindi nga mga chinilas, mga low driving. Kami din sa Ozamis District Office, matad-adlaw na pahigayon magibig mga roadside inspection kay aron sa paghatag og pahimangno sa ato ang mga drivers ug ilabi na ang pag-issue og mga tickets kay that is part of disciplining, no, sa ato ang mga drivers, no. So far amo ginag-implement halos na gyud tanan nga mga balaod gyud sa trapiko like the seat belt, no, makita nato karon mag seat belt naman gyud, the helmet law. Wa naman kita makita siguro, no, nga mag-drive og motor nga that driver and the back rider dapat naka-helmet gid na sila, di ba? And also the wearing of slippers, gibawal man gid na siya namatay balaod ana. So makita nato dinhi especially sa ato ang syudad nga nagsapatos naman gyud tanan. Siguro nalay mga uban nga napadayon gihapon sa paggamit atong Crocs, pero i-remind ako nga ang Crocs di gyud na siya pwede, bawal gyud na siya. Like the traditional Crocs katong naay mga busot-buslot, bawal gyud na siya. And then other nga mga balaod kanang mga overloading, no, like excess passenger kanang, for example, ang motorcycle ang only allowed nga back riders only one, di ba? Siguro ang nakita ina ko nga dili wala pa kay na empleno, which is ginahinay lang gid pud namo pagpasabot sa mga katawhan is katong Republic Act 10666, no, the Child Safety Act in riding a motorcycle, kana bitong pagpaangka sa mga gagmay mga bata sa atubangan ug sa likod kana maghatod sa eskwelahan nga dili pa makaabot ang ilahang TL sa foot peg. So bawal gyud na siya, no, bisag naka-helmet, no. So kinahanglan ang bata makagakos og 360 degrees sa tiyan gyud sa hawak gyud sa driver. So bawal gyud na siya even though bisan pag naka-helmet na, ug especially kanang bata nga atong iangka sa atubangan, no, ginadili gyud na siya kay delikado kaayo. So natay balaod ana the Child Safety Act, Republic Act 10666. So mo na po na ato ana pong hinayan na po duban. Ang mga Anti-Destructive Driving Act, like kanang mag-cellphone ta, magtubag ta o kuan, di ba? So naay magyapon ni madakpan ana, no. Amo gyapon na siyang gi-implement. Gihinahinay na mo na siya og implement kay usay pa kay masabtan. Pero na may mga nadakpan ana kay usa pod hinungdan sa disgrasya kanang isa ra kakamot ang gigunit sa motorcycle. Kay ang isa nagtubag sa cellphone or nag-text, no. So ako pong gipahimangnuan ato ang mga driver nga ato nang likayan kay para dili ta ma-involve sa accident. Ang drunk driving, usa na sa mga hinungdan sa mga aksidente nato diri sa ato ang syudad. So kung kita makainom, mag-attend og mga parties, so siguro dili na lang gid ta mag-drive pauli sa atong panimalay. Pwede nato magtawag ta sa atong kapamilya nga magpakuha ta kay aron malikayan gyud ang disgrasya sa dalan. How about sa low driving, ma'am? Slowly drive. Okay. So sa mga sakyanan, mga slow-moving vehicle. So ako pong gi-remind nga kaning mga slow-moving vehicle, di na ko i-mention unsa mga sakyanan, depende man guna sa driver. Kung ikaw driver, hinay ka magpadagan, you should take the outermost lane. So magpadaplin yung ka to allow other road users nga mauna kay especially kung mobiyahe pa naglagyo ng mga lugar. So
katong mga driver nga hinay mo magpadagan kaning mga motor cab hinay man gyud na siya, especially kung naay karga, dapat gyud nga outermost lane ang gamiton, especially on the national highway kay makalangan sa pagbiyahe pod sa uban. How about yung mga reklamo, mga open pipe na mga motor, ano may nasita ng LTO? Oo, kita dugay nata nag-implement ng mga open pipe kay labi na kung dunay magtawag ba nga mga silingan nga makadisturbo sa gabi no ingana. So sa balaod manggod nag-ingon kung atong pulihan ang usa ka part sa motorcycle without the authority from LTO, that is illegal. So from its original. So kung mag-ilis ka og tambutso na dili sibo og sakto sa iyang original, that is illegal. So busa ilabi na kung makita nato o madungog nato nga saba kaayo na amo agin ang dakpon, no, that is illegal muffler. How about sa headlight, ma'am? Naging experience yun sa kadaghanan, ma'am, kusog kayong suga na puti na, ma'am. Kana mga LED lights. Hindi gamit mo. Although karon gialaw man na siya kay ang uban nga mga brand new nga sakyanan naka LED lights na, no, especially sa mga SUV. Basta ang LED lights is capable of dimming, meaning pwede nato pahinayan ang siga, especially kung naata sa well-lighted streets, meaning daghan, especially diri sa ato ang kaning Daba, no? So na naman tay mga street lights, so di ta mo gamit diha og atong LED lights. Dapat capable of dimming. Pwede na to pahinayan niyang siga. Pero katong uban nga ilang gipulihan sa original, that is violation. Nga single motor pulihan og katong kusog kay nga mga siga ingana, so that is illegal lights. So, wrap up lang na, kumusta ato ang buhatan sa LTO sa pag-cater sa mga nalulunan sa bisyo din sa itong buhatan? Oo. So, ang LTO Usamis, no, nag-offer me og 3 ka services. The license and permit, issuance of license and permits, ang pagrehistro, renewal og miscellaneous sa ato ang mga sakyanan, og ang pag-conduct og law enforcement. So, di kita matingala nga kanunay ang LTO together with other law enforcement agencies like the PNP and the HPG nga naaw gyud pud ni makita sa kadalanan kay usa gyud na sa amo apod nga mandate nga ang pagpanakop. So ako lang sigurong i-remind sa ato ang mga road users nga magmatmon ta kanunay basta kay naalang gyud tay lisensya o rehistro nga updated nga rehistro og kumpleto atong mga accessories sa ato ang mga sakyanan aron gid malikayan ang pagdakop kanila ug pagbayad og dakong multa. Okay. So, wrap up na lang siguro, ma'am, sa atong road safety month, mensahe nimo alang usab sa itong mga katawan, labi na sa itong mga tubatan sa Celso News channel sa mga social media pages. So, ang road safety manggod that is gitawag namo na siya og shared responsibility. Dili lamang sa mga enforcers, dili lamang sa mga drivers, sa tanan nga mga mogamit sa ato ang pampubliko nga kadalanan, kinahanglan nga maghiusat ta para mahimong luwas ang ato ang mga kadalanan. Unya kanunay mag-follow lang yun ta sa traffic rules and regulations. Di lang gud likayan nato ang mga overspeeding, likayan nato ang overloading, na unya di kay nato nga makainom ta, mag-drive ta, no, aron malikayan gid nato ang mga disgrasya. Kinahanglan ta nga magtinabangay. Dapat responsable ta diha sa kadalanan kay aron luwas ang kinabuhi sa driver o luwas pud ang kinabuhi sa uban. So I hope nga atuan ang kanunay nga hinumduman. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay.